Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ngayon ay muli nandito sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At magandang gabi po sa inyong lahat at lahat naman po tayo ngayon ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon. So, binabati po muna natin ang atin pong mga sumusubaybay po sa atin at mga kasama po natin na nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And of course, may mga viewers po tayo na nakakasama po natin mula po sa malalayong lugar, no? At doon po sa ibang bansa, kagaya po ng tinatawag na Europe, Spain, Italy, Germany, meron man Germany, France, and maging ang tinatawag na United Kingdom. Meron din po tayo sa Mexico, sa Hong Kong, no? And of course, kasama din natin ang ibang mga kapatiran sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So, marami pong mga bagay at kumbaga dapat nating maintindihan, lalong-lalo na po sa mga nangyayari ngayon. At sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ngayon ay isang napakahirap na kalagayan para po sa ating lahat, lalo na sa unti-unti po na nagkakaroon po ng mga pagbabago sa ating pong mga pamumuhay. So, ang ating pong sitwasyon sa ngayon is we are on the tinatawag po natin ng mga transition period. Yan. So, mahirap po intindihin before ang mga bagay-bagay, pero ngayon medyo madali-dali na pong maintindihan. So sana po sa atin pong mga nakikinig ay sana po na maintindihan po ninyo ang sinasabi po ng Panginoon. Dahil nandito na po tayo sa tinatawag na last warning. Kung sa basketball pa, tayo po ngayon ay nasa tinatawag na last 2 minutes. Yun. So, tapos na po yung mahabang laro, tapos na po yung mahabang event. Lahat po tayo ngayon ay nandoon na sa dulo, no? Pinakadulo na po tayo. So, napaka lungkot on our part kung ang ating pong mga mahal sa buhay hindi po natin kasamang naglilingkod sa Panginoon. On the other hand, napakahirap din po na isipin na marami pong mga kaibigan po natin na sinisiran po natin pero ayaw pong makinig. Nakakalungkot po yun kasi ito pong mensahe ng ating Panginoon. Ito po yung mensahe na kanyang ikinamatay sa cross. Kumbaga, in exchange of this message, in exchange of this salvation, ang Panginoon po natin ay pinalit niya po yung kanyang paghihirap, yung kanyang sufferings, yung kanyang pong buhay, yung kanyang dugo para po sa mensaheng ito. No? At magdadala po siya ng good news. So minsan mapag-isipan po natin, bakit kailangan pa siya maghirap at kumbaga pwede naman na sabihin niya na lang sa mga anghel na ubusin na lang yung mga diablo, yung mga demons, yung mga kampo ni Satanas, and then ang lahat ng masasama, kukunin na lang, di ba? Pwede namang mamatay lahat yun eh, di ba? At tapos na, wala nang paghihirap. Pero pakatandaan po natin na nung nahulog po tayo sa kasalanan, meron pong kabayaran yun. At nung nagkaroon po ng sumpa sa tao, wala pong ibang pamamaraan na pwede pong makabili po sa atin babalik or ma-restore po ang ating status kung di po na mabayaran po ito.
no? Kailangan may dugo na perpekto na dapat ay itakip sa mga kasalanan ito. And also ay kailangan meron pong mamatay, no? Kasi ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. So, alam po natin na sa ating Panginoon ay alam niya na po ang mangyayari. Pero ginawa niya pa rin po ito. Pwede niya pong i-alter, kung tutuusin, ang history. Pwede niya pong i-alter ang mga plano. Pero pinili po ng Panginoon na bayaran po ng tama ang ating pong mga kasalanan. So nakakalungkot po kasi hindi po ito na-realize ng tao. Hindi po yun nakikita ng tao kung paano po siya minahal ng Diyos. Kung paano po siya, kumbaga parang pinahalagahan ng Panginoon. Minsan nakakalungkot kasi may mga tao po na wala pong time sa Diyos. Wala pong time sa salita ng Panginoon. And marami po ay hindi po nakakapagbigay ng tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung ang buong mundo ay hindi na po maglingkod sa Panginoon, at tayo naman po ng mga tinawag na ng Panginoon at na-realize na po natin ang katotohanan, tayo naman po ay ay hindi rin po maglingkod sa Panginoon ng tapat at tama. Sino na lang pong maiwan? Hindi po ba? Mga minamahal ng Diyos, sa gabing ito, sana maunawaan po natin na ang ating pong paghihirap, maiksi na lang po. Ang ating pong mga kabigatan na sinasabi, yung mga bagay na hindi po natin nakakamtan, at kumbaga parang yung time to live on this earth is too short. Napakaiksi at matatapos na po ito. So kung ubusin po natin ang ating oras para po sa mga material na mga bagay, sa ating sarili, sa ating glory, or sa atin pong mga ninanais sa buhay, baka maubusan na po tayo ng time at bago po natin ma-realize ay wala na po tayong pag-asa at isa na po tayo sa sunod-sunuran sa Diablo na mag-aahari na po in the next few years, I suppose. Mag-aahari na po siya. Kung titingnan po natin ang pag-aaral sa panahon po ng Diyos, God for the church, it's just only 2,000 years. Although we do not know when will it start and when will it ends. Ano po? Then at the same time, hindi rin po natin alam kung anong kalendaryo ang gagamitin niya. And at the same time, ang Gregorian calendar na ating po kalendaryo ngayon na nakikita po natin ay meron po mga contention na meron po itong error na plus or minus 4 years or 3 years. No? So, plus or minus 3 years ay meron po siyang discrepancy. So, ibig sabihin, posible po na ang ating kalendaryo ngayon na 2020 ay pwede pong 2017 pa lang po ito o pwede rin pong 2023. Kung mag-2023, mukhang delikado na. Na-realize nyo po ba? Kasi ang 7 years, ibinigay sa Antichrist eh. Ang 7 years, ibinigay sa Antichrist. So kung lumalabas ay may plus or minus ang ating pong kalendaryo na 3 years, lumalabas po na nasa edge na po tayo bago po uupo ang Antichrist. Well, looking forward, sana po 2017 pa lang, baka meron pa po tayong 5 or 6 years to go. Pero siyempre po, yan po yung haka-haka at kumbaga guess only. Alright? Ang pinakatotoo po dito is that God, Jesus, is coming very, very soon. Yun po pinakatotoo at hindi na po ito tatagal. Hinog na po. Lahat ng prophecy, lahat po ng mga bagay na nakasulat sa Bible, tapos na. And so, ang gagawin na lamang po natin ay ihanda po ang ating mga sarili
sa tinatawag po na kaligtasan na ibinigay po or ibibigay po ng ating Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng tinatawag na kanyang pagbalik or rapture po. So, mga minamahal, gusto ko pong maintindihan natin. Mabigyan po natin ng tinatawag na kaalaman ng bawat isa po sa inyo. And looking forward, ang ating pong mga mahal na bisita ay magkaroon po ng time na makapagmuni-muni. Dalawa po ang nung mga nakaraan ay dalawa po ang nabaptize po natin. Alam niyo po ba na sila po ay nakakonect din po sa atin online. I'm sure nakasama po natin sila ngayon. Pero alam niyo po ba na isa sa mga dahilan na halos sila na ang magpumilit na okay, gawin na natin, magpabaptize na ako. It's because na sila po ay para nagkaroon po ng isang panaginip tungkol po sa rapture. So, God is giving, sa bawat isa sa atin ng insights na po na malapit na po siya dumating. By prophecy, by calculation, kahit ano pa pong mathematics ang gamitin po natin, maiksi na po talaga ang oras po natin. Gaya nga yung sinabi ko, kung plus 3 pa yun, di 2023 na, 7 years pang ibinigay, kaya ang 2030 mga kapatid, posibilidad po na doon po mag-end, posible, kasi doon po namatay ang ating Panginoon, 30 AD. No? So, more or less, no, it will not, for me, if I look at the time allotted for us, it will no longer past 5 years from now. So, maaaring sabihin ng iba, medyo malayo pa yung 5 years. Hindi, yun po yung haka. Hula-hula lang po yun. Pero, paano kung mamaya? Paano kung bukas? Hindi po ba? Kaya po, mga kapatid, ngayong gabi, ay muli po nating balikan ang ating pong topic about po sa Antichrist. Dahil maging ang mga kanyang pangangailangan ay halos na unti-unti na pong naihanda. May isa lang po kasi akong nakita sa mga tradisyon na paniniwala ng mga rabbis. Ano po? At matagal na po nilang paniniwala ito. Sabi pa nga nila, more than 1,000 years na po nilang na iniisip ito. Alam niyo po ba, ang iniisip ng mga rabbis na ang magpapatayo daw ng temple ay ang Misaya. Ang Misaya. So, earlier, ang ating pong iniisip ay gagawin ng templo sa kadarating ang Misaya. Pero sa mga rabbis, iba naman ang kanilang pananaw. Ang kanila pong matagal na nilang iniisip at sinasabi is that na darating daw yung Misaya at siyang magpapatay. So if that's the case, baka po maghintay lang po tayo ng isang ng templo na ayan ang templo. Nako, kailangan na nating magsumikap. Paano kung wala po yung templo pa, tapos ang Antichrist na andyan na, and then siya yung magbibigay ng command, okay, ngayon, dahil lahat kayo ngayon sumusunod na sa akin, magpapatayo ako ng templo ko dito, at dito ako sasambahin. O hindi po ba? Quote unaware ka? Pero prior to that kasi, magra-rapture. So that means, baka ma-off guard tayo. Hindi po ba? May posibilidad po na ma-off guard po tayo dahil sa ating mga iniisip. Kaya nga kuminsan sabi ng ating Panginoon, kayong mga Hudyo, mahilig kayo sa mga signs and seasons eh. Di ba? Yung mga palatandaan. Pero minsan dumarating na yung palatandaan, iniisipan nila, wala yan. Baka ma-off guard po tayo mga kapatid. At ang isipin po natin, malayo pa, pero baka malapit na. Kaya ito po yung sinasabi ko po sa inyo para po hindi po tayo magiging kampante po, no? Na sasabihin natin na parang sa analysis medyo malayo pa, wala pang temple ng sa third temple sa Jerusalem paano kung totoo ang sinasabi ng mga rabbis na yung not the Antichrist, the Messiah ayon sa kanila ang magpapatayo ng templo. Pero mga kapatid, alam natin na sa Bible, nagsabi na po ang Panginoon na yung Misaya na tinutukoy na yun
is Satan himself manifest in the flesh. And that Satan manifest in the flesh is the Antichrist, mga kapatid. So, ngayong gabi, i-introduce ko kayo sa description po ng Bible kung ano at sino po ang Antichrist. Who is the Antichrist? Yon. Baka isipin niyo baka malalaman ko na sino ngayon doon. Hindi po ako naniniwala ng magturo po ng tao. Kasi po marami na po napalpak doon. Hindi ko po kayo ituturo kung sino po yung tao. Ang ituturo ko po sa inyo, ano ang kanyang mga palatandaan na siya po ang Antichrist. So, ano ba at sino nga ba ang Antichrist at ano ang kanyang gagawin? Right? So, hindi pa po natin alam kung sino yon. Pero most probably, he is a young ruler or a young leader. At may kapangyarihan po na mag-implement ng lahat ng kanyang gusto. Ako po ay naniniwala ng lahat po ngayong mga presidente na yan ay mga ginagamit lang po ng Diablo para mag-arrange po ng kanyang daanan papasok ng Jerusalem. So, right now, alam naman po natin na ang nabanggit ko nga po nung nakaraan na ang Israel ay unti-unti na po nagkaroon ng mga peace negotiations of all the Arab countries. And lately, di po ba naalala po ninyo, binanggit ko po yung United Arab Emirates na nakipagkasundo na po sa Israel, and then meron na po silang flights, no? Israel to UAE, pero umiikot pa po sila because of the borders and the airspace na kailan silang dumaan sa mga Arab countries. At alam po natin na nung nakaraan lamang ay pumayag po ang Bahrain at saka yung Saudi Arabia na gamitin po ang airspace nila para diretso na po ang flight at hindi na po ito iikot. So that means lesser, maiksi po at mabilis po ang biyahe ng mula sa UAE papunta po sa Israel because of this permission. Now, nakita po natin, before ayaw nila, ngayon pumayag sila, airspace pa lang. Pero siyempre next niyan, okay, sige, magkasundo na tayo. Di ba? O magkaroon na tayo ng negosasyon. So, unti-unti po na inaayos ng Israel ang kapayapaan sa Middle East, no? So may mga gera pa kasi yan mga ano yan mga leftist yan yung para mga rebels yan or mga gusto, may mga personal din yung mga leader nila, may mga personal interest nga, so ayaw nila ng ganon, pero yung mga bansa mismo ay unti-unti na pong nakikipag-align sa Jerusalem. So that means medyo unti-unti na pong umaayon sa Israel, no, ang mga kapanahonang ito. Alright, now, kapag titingnan po natin mga kapatid, ano po ang kanyang gagawin? Number one is, isa po sa kanyang gagawin unang-una is that he will claim to be God and he will be worshipped. No? And kumbaga, sa Israel kasi, siya na yung Diyos. Sa totoo lang ang Messiah, sa Israel point of view, sa Jewish point of view, yun na mismo ang Diyos na magliligtas sa kanila. Kung maalala po ninyo, muntik na po nilang batuhin ang ating Panginoon kasi siya daw na Diyos, na tao, ay nagkukunwaring Diyos at nagsasabing Diyos. Di po ba? Kaya po, nakakalungkot po yung may mga tao na hindi po naniniwala sa Panginoong Hesus na bilang Diyos kasi baka nung kapanahon na yun, sila pa po yung magbabato sa ating Panginoon. Paano po kung makita nila ngayon na itong sabi nila na tao lamang, yun pala ang Diyos na nagkatawang tao. So anong gagawin po? Ano po ang sinasabi ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4? Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the
rebellion occurs, and the man of lawlessness is revealed. Right? So makita po ninyo, ang sabi po ni Apostol Pablo dito, huwag ninyong dayain or huwag ninyong hayaan na madaya kayo ng kahit na sino man, dahil ang araw daw na yun ay hindi po darating, no, until the rebellion or the rebellion occurs and the man of lawlessness is revealed. So, in the last days actually, mga kapatid, magkakaroon po talaga ng parang magiging uso sa isip ng tao, ng mga kabataan, ang tinatawag na rebellion. And that is a devil spirit. That is a satanic spirit put into the heart and mind of people na ayaw po nila na meron pong namamahala po sa kanila. So they became rebellious. And most of the time, mga kapatid, ang mga rebels ay they have their own tinatawag nila na noble cause. No? They have noble cause to rebel. So wala pong rebelde actually na ang purpose niya lang mag-rebelde lang. Lahat sila merong ipinaglalaban, kahit nga po yung Abu Sayyaf na sinasabi na yan, mga kapatid. Meron niyang ipinaglalaban, ang ipinaglalaban nila ng mga Muslim daw dapat, ang mga merong sarili daw talagang teritoryo na hindi daw pinapakayaraman. Alam mo yun, di ba? Kahit sila, pero ginagawa nila mga pang-kidnap or whatever. So, ibig sabihin, mga kapatid, lahat po kasi ng mga movement na yan, meron po yan tinatawag na noble cause. Ibig sabihin, para makakuha po ng simpatya, dapat ay meron pong tinatawag na noble cause. So, ito pong mga rebuilding ito, meron po yan. Kaya lang, ang nangyari is they have a wrong spirit, and that spirit comes from the devil himself. Now, take note, brethren, that the father of rebellion is no longer than Satan himself. Right? So, kahit ano pa yung kausa mo, o kahit ano pa yan ang iyong pinanindigan, tandaan po ninyo mga kapatid, if you are actually doing it by rebellion, in a manner of rebellion, ikaw ay mananagot din sa ating Panginoon. So, now, ang sabi po ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi ito mangyayari. Kasi nung unang panahon, marami na pong nagsasabi na, oy, madarating ng Panginoon ngayon. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi pa po yun. Dahil darating pa po yung tinatawag na the man of lawlessness. Ibig sabihin, walang kasuguan, wala sang may sinusunod na batas. Yan, ang taong ito, no, si Satanas, ayaw ng kasuguan kasi ayaw niya na merong nag-govern sa kanya. So, he is the man doomed to destruction. Ano pa? He will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worship, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Yan. Kasi ito, talagang, kung makita pa natin ang history ni Lucifer, he really wants to be worshipped. He wants to be served. No? He wants to be above everyone. Yun pong nagiging ugali po ni Lucifer. That is why, dahil po sa kanyang pride, no, he is one of the most handsome na anghel at meron po siyang kapangyarihan all over. Ang nangyari po, umangat din po ang kanyang pride. At nung umangat po ang kanyang pride, nandito po ngayon, ay kinalaban niya po maging ang ating Panginoon. That is why God doesn't side to those who do rebellion. Kung inyo pong maalala, mga kapatid, na dahil po sa kasalanan ni Rehoboam na hari po ng Israel after na namatay ang kanyang amang si Solomon, ay hinayaan po ng Panginoon na mag-rebellion po itong 10 tribo at sa pamamahala po ito ni Jeroboam. Pero ano pong nangyari? Lahat po sila nawala. Lahat. Lahat sila ay napunta lamang doon po sa captivity. Sila pong una-unang na-captive. No? Naghati kasi ang isa Judah, kabila naman ay Israel. Ang Israel, ang capital ay Samaria. And this Judah, the capital is Jerusalem. But
the kings became very wicked and idolatrous, na ang nangyari po ay pinabayaan po sila ng Diyos na ma-erase na lang po sa lupa. That is why ngayon ang tawag na sa Israel, the general term is Jewish. Jewish came from Judah. Yan. So Jew comes from being from the tribe of Judah or from the country of Judah. Yan, kasi nahati ang kaharian from the kingdom of Judah. At ang sa Judah, lahat ng lineage ni David, doon po naghari. Yan. So, kung atin pong makita mga kapatid, sometimes God allows rebellion because of the hard-headedness of people. Maging po dito sa paghahari po ng Antichrist, ito po ang kanyang spirit na ilalagay po sa mga tao. That is why nobody will believe on the law. Nobody will believe on what is right. Ang gagawin na lang nila, kung ano yung gusto nila, bala kayo, hindi, karapatan ko to. Parang ganun ang kanila pong mga sinasabi. Pero ang hindi po maintindihan ng marami is that ang gusto lamang po ng Diyos, what devil na ito, what Satan wants is that he will be acknowledged as God, and will be worshipped, nauuhaw ito sa worship at gusto niyang i-proclaim ang kanyang sarili na mas mataas sa lahat, at kapantay na halos or higit pa nga sa Diyos, kasi yung sabi niya nga originally, sabi niya, I can rise up above the mountains of God. So ano bang mas mataas sa mountains of God? Hindi po ba? Gusto niya lampasan talaga, mga minamahal. So ito yan po yung mga spirits na yan din pong dalhin ng Antichrist sa huling mga araw. So yung mga tao, unti-unti niya pong ginagawa na parang mga isolated, na ang iniisip ay sarili lang. And so, magkakaroon po tayo ng tinatawag na the culture of rebelliousness. Why? Because we do not want somebody to govern us. So, that's very dangerous because that is a spirit that the devil wants to put into everyone, especially the young people and all those who are in power. Right? So, yan po ay magpapasamba po siya ng tao. He will also display miraculous power. Yun din po ang ating mapupuna. Dahil sabi po ng Revelation 13:13, as he performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. So, ang kanyang ipakita dito, yung mga matinding himala na sa langit, na parang masubdue niya ang mga tao dito sa lupa, na parang nakakita sila ng matinding kapangyarihan at matinding tinatawag na signs and wonders. And so, di ba naalala po ninyo that when Jesus Christ started His ministry, what is the first thing that He did? Is to make miracle. Naalala nyo po ba na nung after siya na-baptize, anong nangyari? There was a marriage in Cana and it turned water into wine. So, the same way, the devil also, before he will reign, he will also create miracles. He will create things na mamaang tao. At doon pa lang sa mga ginagawa niya, parang sasaludo ka na. Yan. So, in fact, marami pong nagsasabi na itong mga himala na ginagawa, pero not all miracles came from God. It can be also from the devil. Right? Now, the Antichrist also will rule in full authority. Yan. In full authority. Ibig sabihin nito, he will just command what he wants. So atin pong makikita na na-exercise na po unti-unti nito na ang mga tao ay pwede mong mapasaludos. Kung inyo po mapupuna, ito pong nangyari na pandemic, hindi po ba lahat ng tao kusa na lang na sumusunod? Kusa lang. Pag sinabi mong ganito, sa atin may mga matitigas lang ang ulo, pero that's very minor. Minority lang. Pero all over the world, pwede pong mag-impose ng full authority because we are in an emergency situation. So that means the devil can just only make scenario that he wants. A scenario that he can exercise full authority.
So he will rule with full authority. Dahil lang sabi niya nga po, binigyan po siya ng pagkakataon. Ito po yung sinasabi ko, sa kalahati po ng ibinigay sa kanyang slot. Binigyan po siya ng 7 years slot. Alright? Ayon po sa Bible. Ang kalahati po nito ay pangasiwaan niya po ang mga tao at susunod ang mga tao. Magkakaroon po talaga ng kapayapaan kasi ang una niyang solusyonan yung mga problema ng tao problema sa gutom, problema sa security, problema sa kumbaga parang mga criminalities, ha? So yun malaking problema yan. Kita mo sa ating nga dito mga kapatid, talaga ang mga tao gustong-gusto po na sa kaya President Duterte because ang isa po sa battle cry ni President Duterte ay yung iron hand na susunod pati mga kriminal ubusin niya. Diba? So lahat tayo, parang gusto natin na sana magkaroon naman tayo ng isang safe na kapaligiran. So doon tayo nalulure, no? Na kumbaga na-attract tayo diyan. So kung gagawin niya ng Antichrist, mga kapatid, everybody will just follow and they will believe on that authority. Kasi kita mo ngayon, kahit anong mangyayari, parang mataas pa rin ang confidence ng bayan kay President Duterte, kahit na alam natin, ang dami niyang mga binago-bago ng mga salita, kumbaga, imperfections bilang leader, pero baliwala Baliwala kasi lahat tayo parang uhaw na uhaw sa isang tinatawag na secured life. Right? Secured ang pamumuhay, lahat ng parang wala dapat takot na may mga kriminal, no? May mag-hold up sa iyo, may papatay sa iyo, na hindi ka natatakot doon, no? Parang ganun ang impression sa atin na sana may ganung klaseng gobyerno na kaya niya sabihin na ang ganito tapos susunod lahat. Kung hindi ka susunod, ganun ang gusto po natin. That is why we give more attention on that capability ng isang leader, mga kapatid. Now, ang sabi nga rito, Revelation 13 verse 5 and 7, for 3.5 years. Ayan po, nakasulat po yan, ha? Tatlot kalahating taon, that's 42 months. Ha? He was given authority over, take note, every tribe, meaning lahat ng lahi, people, right? Tao, language, and nation. So kinumpleto, actually sa totoo lang, pwede naman people na lang dito Yeah, he was given authority over all the people. Diba? Pwede. Pero kinumpleto talaga dito ng Revelation. Kahit maging ang lahi, maging ang iyong salita, maging ang iyong bansa, no, anumang klaseng bansa yan, anumang klaseng salita meron ka, anumang lahi meron ka, he was given authority over you. Yan po ang kakayahan ng Antikristo. Now, isa pa po na medyo wala na po tayo talagang magawa kundi ang sumunod, saka sakali maiwan po tayo. Now, I'm in discussion right now, brethren, for what will happen if hindi po tayo makasama sa rapture. Or, in between, mabiktima po tayo ng Antichrist. Kumbaga, madeceive po tayo. So, he will control the whole world economy. Gagawin niya po yun. Right? Ano po ang sabi ng Biblia? He forced all people, small and great, rich and poor, free and slave. Now, makita po natin dito, sabi nga rito, na ang lahat ng mga tao, maliit man o malaki, bata, matanda, mayaman o dukha, no, malaya man o nakabilanggo, to receive a mark on their right hands or on their foreheads. So sa right hand, dito po sa right hand sa kamay, or dito po sa forehead. Dito po ilalagay ang kanyang marka. Ano ang epekto? So that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast
or the number of its name. Ayan. So alam po natin mga kapatid na ang tinutukoy po dito, pag binasa nyo po pababa ang Revelation chapter 13 means it is the 666 for the number, if it is a number of a man. Na sinasabi nga natin, bakit tatlong 6? Because 6 is the number of man, while 3 is the number used always by God. So, siya, ibig sabihin, siya yung tao na nagpapaka-Diyos. Yan po ang sinasabi ng Revelation chapter 13, no? And in fact, sa verse 18, klaro po yan na sinasabi, here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. And his number is 600, 60, which is 60, and 6. So, 660 and 6. So, ito po ang mangyayari ng bawat tao, mayaman ka man o mahirap. Baka akala ninyo mayayaman lang kasi mayaman lang yung may pera sa bangko. Hindi po. Lahat ng tao na maiwan po dito at hindi po makasama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay bibigyan po sila ng marka. Bakit kailangan sila bigyan ng marka? Ang marka po na yun po ang pamamaraan ng dyablo na makontrol po niya ang lahat ng tao. Pangalawa, yan po ay kanyang silyo na ikaw, anong mangyari, wala ka nang magawa, you belong to the devil already. So just like us, brethren, if you are baptized, that is why we have also the mark when we decide for Jesus Christ. Kung ikaw ay nabaptized in Jesus' name, automatically you have the seal or you have the mark of the Messiah, which is Jesus Christ. So that means, kapag ikaw ay nabautismo sa pangalan ni Kristo Jesus, nasilyuhan ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. And if you receive the Holy Ghost, the Bible says, it is the seal unto salvation of your redemption. Seal of redemption. No? Ang Holy Spirit. So, if God is making also a spiritual marking on His people, ang dyablo maglalagay din ng kanyang sariling marka na mapabilong ka sa kanya. Nakakalungkot po ito sa mga nagpapatumpik-tumpik pa at sa mga hindi pa po nagde-decide para po mabautismo sa pangalan ni Jesus, mawawalan po kayo ng identification kung kanino po kayo nabilong. At ang mangyayari po niyan, if you don't have the mark of Jesus Christ, you have the devil. And if you have the mark of the devil, you surely be on not with Jesus Christ. So, ngayon mga kapatid, tingnan po natin, paano nga ba niya gagawin ang marking system na ito? Of course, this is future and technology evolves very fast. So we cannot just think precisely. But the capability of this technology is very convincing na maaring ito po ang gagamitin ng dyablo para po na makontrol niya po ang lahat ng tao. If you can notice na kaya lang niya isa sa mga dahilan na kanyang lagyan ng marka para ang mga tao ay, sabi pa nga, ay hindi po makabili or makabenta. Yan po ang sa 17 po na sinasabi, they could not buy or sell unless they had the mark. Okay? So sabi ng iba, pagdating daw ng Antichrist, kung hindi man daw sila madala sa rapture, pagdating ng Antichrist, tatakbo daw sila sa bundok. Well, I don't know kung magawa mo yan kasi gaano ba saan ka ba makakita ng bundok na kompleto ang pagkain mo doon at ang pangangailangan mo sa loob ng 3 taon kung meron ka pang mga anak, di ba? O, kung ikaw lang siguro mag-isa, baka pwede pa kasi merong Japanese nga struggler na naiwan sa kabundukan ng Mindoro nga, umabot ng ilang taon siya doon at buhay na buhay. But unfortunately, brethren, the devil has the highest standard of technology na kahit saan ka mapunta, pwede ka pong matrace. No? So, he will introduce one currency. No? Darating ang araw,
meron pong isang klase ng pera na lang. So, may kakaroon din po tayo na tinatawag na the digital banking system, which is ngayon naka-online banking na po tayo. Pero darating po ang araw na you don't need to go to the bank para po ano ng yung bank account, no? Or kahit nasa bahay ka lang, you can receive money, you can send money. Ayan. So wala pong physical money na kailangan. Punta ka sa mga department store, you don't need money. You don't need even the card. So ito po ipakita ko po sa inyo, no? How will it happen? Now, the mark of the beast is the 666 technology is here. Napakahirap din ito intindihin, pero mga kapatid, gusto ko pong maintindihan ninyo na nagkataon po talaga by evolvement of technology in science at na-develop po ang computerization ay nagkakaroon po ng tinatawag na parang naturally may lumalabas po na 3 6 in all the decodings and all the program, no, ng TV man yan o kaya computer man yan. Now, kung atin pong makikita, sa ngayon po, uso sa atin po ay familiar na po tayo masyado sa tinatawag na sandali lang. Ayan. Ayan, para makita po ninyo. Familiar po tayo masyado sa tinatawag na UPC or Universal Product Code. Ayan. Yan po tinatawag na barcode. At lahat po ng nabibili mo ngayon may ganito. Wala ka po bibili. Maliban po sa niripak. Siyempre pag niripak yung wala na yan ganyan. Pag bumili po kayo sa department store, lahat po ng produkto doon ay may tinatawag na UPC or Universal Product Code. And kung inyo pong tingnan ng maigi, dito po ay na-highlight lang po ito sa blue color. Pero meron po yung 3 poste na 2 linya. Okay, 2 linya sa simula, 2 linya sa gitna, and then 2 linya naman sa dulo. Now, ang lahat po ng linya na ito po ay produkto ng tinatawag na binary. No? Binary language. Ang binary po ay gumagamit lamang po ng tinatawag na 0 and 1. 0 and 1 lang po ang language niya. So, bawat karakter, meron po siyang inilalagay na either 001 or 101 or 111, 1, ganun lang, 1 and 0 lang. Bakit po nagkaganon? Kasi, kung ang bawat karakter ay kakaiba, ano po, ang ating computer ay mas malaki pa sa bahay natin, lumalabas. Kasi bawat isa kailangan niya maglagay siya ng sarili niyang linya, no, or laman na kung saan mabasa, ma-identify po ng computer. So ang nag-imbento po ng computer, naisip po niya na gagawin na lang na gagamit na lang siya ng code na 0 at saka 1 para mas madali at mas maliit ang files na kailangan. So tawag po diyan ay binary. So, 0 and 1. So, nag-a-assign siya sa lahat. That is why ang lahat po ng ating nakikita dito ngayon, it is all product of binary system, which is 0 and 1. Now, ang nag-imbento po ng UPC or ng Universal Product Code, no? Baka kasi isipin niyo yan ay UPC na United Pentecostal Church. Hindi po. Universal Product Code ay si George Laurier. At siya po ay empleyado ng IBM noong mga 1960s, 70s. And sinabihan siya na napakahirap sa grocery store. So napakabagal. Imagine ka bawat i-encode. Ano? Sabi niya, baka pwedeng madisenyo mo na ang mga product na ito ay kumbaga mabilis. Dadaan lang, madetermina ng computer. So, naisip niya po ang na may sensor. At ang sensor na ito ay kayang magbasa ng kagaya din ng pagbasa ng computer, which is ang 0 and 1 lang na language. And so, mga kapatid, nag-imbento po siya nito. Yung barcode na ito. At ang una pong 2 linya ay ito po ay
manufacturer's information. Yan, pagka binasa nyo po yung ano na yon, ang una niyan, in manufacturer's information ito. Sino ang gumawa at ano ang pangalan ng produkto. Okay? Then, pagdating po sa gitna, ang sasabihin niya sa computer is stop reading. Kasi dito, start reading manufacturer's code. Then, stop reading manufacturer's code and start reading product code. So, dito naman makikita kung anong klaseng produkto at magkanong presyo. Then, pagdating po sa dulo, ay sasabihin niya naman yan sa computer na stop reading. Tapos, display reading. So, lumalabas mga kapatid, napakabilis. Di ba? Then, nandun na. Actually, yun po ang proseso ng pagbayad. Pero ito pong matindi. Kasi nung tinanong, kasi bawat line may corresponding binary number po yan. Kung mga ibig sabihin, kung 1, hindi po siya kamukha ng 2. Hindi rin po siya kamukha ng 3. No? Kumbaga may iba rin siyang kapal at saka nipis. No? So may manipis, may makapal, may manipis, may makapal. Iba-ibang numero yan. Pero ito po nung tinanong, kasi ang dalawang linya nandun po sa una, sa gitna at saka sa dulo, ay may equivalent na number sa binary na 6. So it starts in 6 and then nag-6 and then 6 din ang dulo. Nung tinanong po ito si Mr. Laurier, sinadya niya ba yun? Or kusa lang? Sabi niya, hindi ko alam, sabi niya, pero nagkaganon lang siya eh. Sabi niya. So, tinanong siya, sinabihan siya, hindi ba kamukha ng 6 yan na code? Sabi niya, yes, kamukha. So, ibig sabihin, 666 ito? Sabi niya, well, depende sa inyo kung paano nyo yung basahin. Yan. At kamanga-manga kasi, very interesting ito si Mr. George Laurier kasi ang kanyang pangalan, ang kanyang middle name at ang kanyang family name ay all 6 letters. 6 letters yung pangalan, ang middle name at ang kanyang apelido. 6 letters yung maging ang kanyang pangalan. Naka 666 mga kapatid. Now, ito po ang mangyayari. Ito po ang nababasa ng scanner. Lahat po ng scanner, ganito lang po ang kaya niyang basahin. Lagyan mo po ng ibang code, hindi niya po yung mababasa. Pero kapag ganyan po, mababasa yan. So ngayon, ito pong pamamaraan na ito ay nandito po sa loob ng tinatawag na RFID o Radio Frequency Identification. So ito po ang chip na kung saan meron po siyang silicon microchip sa unahan, meron po siyang tuning capacitor, meron po siyang biocompatible glass na meron po itong, mamaya ipakita ko po sa inyo na magdidikit ito sa balat ng tao na hindi po siya tatakbo. Kasi siyempre pag nilagay mo yan, di ba tatakbo? Tatakbo dapat yan. Ito, hindi ito tatakbo at may antena ito. Ayan. At ang laki po niya nito ay kasing laki lamang ng butil ng bigas. So, lahat po ngayon, makikita po ninyo, baka sabihin ninyo, ay gawa-gawa. Hindi po. Sobrang dami na po na meron po nito. Ayan. So, yun yung sinasabi nga, meron na pong may nagpamarka po nito. Hindi lang nila alam. But you know, ignorance excuses no one. No? Sabi pa nga, ignorance of the law, di ba? Pero ito, ignorance of the word of God excuses no one. Mga kapatid, pakatandaan po natin, ang salita ng Diyos ay nandyan na, inilatag na sa atin. Kung pabayaan mo, kung talikuran mo, kung hindi mo bibigyan ng pansin, it will not excuse you in going to hell. Kaya mga kapatid, yun yung sinasabi ko, whether you read the Bible or not, whether you believe in the Bible or not, but if it will happen, it will not save you. Your ignorance cannot save you. Now, bigyan po natin ng konting analysis po ang microchip na ito. Ito pong microchip ay, kumbaga, parang kasing laki lang po ito ng ating siguro 10 centavos. Ano po? Now, dito po sa isang bahagi, meron po siya tinatawag na tissue bonding cup. Ang tissue bonding cup, ito po yung klase ng plastic na designed to bond with the human tissue
and prevent the capsule from moving around once it has been implanted. So, hindi po siya tatakbo. Pag nilagay po yan dyan, didikit po itong tinatawag na tissue bonding cap sa balat ng tao. Ayan. And sa loob po niyan ay meron po tinatawag na antena. Ang antena, ito po yung magre-receive ng lahat ng mga signal at siya din ang magpapasa ng signal. So the coils of the antenna turn the reader's varying magnetic field into current to power the chip. Now, tandaan po ninyo ito na may mga magnetic field tayo, may plus, meron po tayong positive and negative sa katawan. Okay, tandaan po ninyo yan ha. May kuryente po tayo sa katawan. Marami na po yan nagpaliwanag. May kuryente po tayo. May plus at may minus. Yung atin pong katawan mismo ang magbibigay ng power sa microchip na ito. At ang reason ayon sa mga scientists bakit nasa right hand at saka sa forehead, it's because, brethren, ang pinaka malakas po ang dugo na dumadaloy ay sa ating mga kamay at saka sa ating ulo. Yan. So, mas malakas po ang enerhiya doon. And then, meron po itong ID chip na very unique na only one kind in all the world. So, ito po ay meron pong mga tinatawag na in fact, naka 128-bit signal ito. Ano po, mga kapatid? So, ito pong analysis na sinasabi, no? Analysis ni Jonathan West Hughes of Cambridge, Massachusetts indicated that only 32 of the bits varied between any two very chips. So, the rest of the bits probably tell the reader when the loop starts and may also contain some error checking or correction data. So, kumpleto po itong mga nilagay na hindi po magka-error. Ayan. Pero mga kapatid, pakatandaan po ninyo sa nilagay po na ito, hindi po masiguro kung ito po ay walang side effects. Kasi meron na pong experiment na nangyari nito noong after World War II na may mga tao pong nilagyan na para makontrol po sila at makita po sila, nagkaroon po sila ng matinding mga sakit. So, most probably, ang sinasabi po ng Biblia na ang mga tao ay halos yung mga nagkaroon ng mga pigsa ng bawat isa ay parang bumukol. Posible, mga kapatid, yun na yung mga time na ang Diyos ay magpaparusa na sa tao at ang mga nilagay na mga microchip ay maari na pong masira at magbigay po ng hindi magandang reaction sa katawan ng tao. So, once na malagyan ka po nito, I don't think, mga kapatid, na may chance ka pa sa langit. Yan. Now, sa ngayon, sanay po tayo na may card, di po ba? Credit card, debit card, no? Lahat po ng ano natin, no? Yung sa mga ATM natin. Pero kung ano pong function ng chip na ito, yan po ang function na ilalagay sa RFID. So, meaning, mga kapatid, ang lahat ng pera mo sa bangko, dito na nakarecord. So, ang mangyayari po, dadaan ka lang, mamili ka, dadaan ka, ilagay mo lang kamay mo. Mariread na nakadebit na automatic ang iyong mga pinamili. In fact, sa US po, meron na pong mga tindahan na basta lang siya lagay ng lagay dyan sa kanyang card and then lalabas lang siya ng diretso. Dire-diretso, wala, hindi siya dadaan ng cashier. No? Dire-diretso, pagkatapos, tutunog lang. Meaning, na-register ang lahat ng mga produktong meron siya and then nabawas na sa kanyang account. Kung meron. Hindi po ba na kung sa point of view ng isang tao, hindi po ba napakasimple? Hindi ba napakaganda? Napakaganda na technology. Hindi po ba? Makapagbigay po, secured na secured ka. Kasi ang tao po, actually sa totoo lang, kapag meron ka po nito, ikaw po ay matitrace na. No? Yan ang sa ulo, pag nilagyan ka sa ulo, ilagyan ng tape muna yan hanggang sa humilom po yung sugat. Pero kapag meron ka na yan, matitrace ka ng lahat ng klase ng satellite all over the world. Kung makita po ninyo mga kapatid, lahat po ng bansa sa ngayon ay naglalagay na po ng mga kanya-kanyang satellite. And we have thousands of satellites all over the world. Nakalutang po yun doon sa taas, mga kapatid.
And so, kahit saan ka magtago, pwede ka matrace kasi ang iyong RFID nakakarehistro doon po sa mga satellites. Now, ang isa pong pinakasimpleng example dyan ay ang ating mga cellphones. Alam ng cellphone kung saan ka banda. Alam ng cellphone kung gaano ka kabilis. Napunan nyo pa po yun? Nakuha nyo ba yun? No? Now, dinidevelop nila ang matinding powerful na signal, no? At yun na ngayon, naka 5G na po tayo. Sinasabi nga, matindi, sa tindi ng signal na ito ng 5G, mga kapatid, ay kukunti pa lang po kasi may 5G ano po, na system. Pero, maaaring may susunod pa po ito. Baka may sunod nito ay 6G. O di, tama-tama, 666 na. Di po? Na itong signal, kahit sa ilalim ka ng kuweba, matitrace kanila kung saan ka. Yan. So kapag meron kang marka, mga kapatid, lagot. Now ngayon kung maiwan ka, do you think makatakas ka? Do you think sasabihin mo kung hindi ka makasama sa rapture? Do you think sasabihin mo, hindi ako pupunta ako sa bundok? Pwede, sa ilang buwan, posible. Mamamatay ka rin doon sa gutom. Well, mas okay na lang yung mamatay ka sa gutom kaysa mamatay ka na or sa magpatataka, di po ba? Pero hindi po ba napakahirap nun na desisyon mo na mamatay ka doon sa gutom? Di ba? Ano kung, buti kung ikaw lang, yung may anak ka. May 2 years old ka posible. Or may buntis ka. O meron kang mga kaibigan na mahal mo o kaya ay kamag-anak mo. Di po ba? Napakahirap nun na desisyon. Kaya nga po, pinapauna sa atin na dapat ito po ay magampanan po natin na ma-obey po natin ang gospel before the end of times. Ito po bakit kinakailangan na iminsahe. Dahil ang gusto ng Diyos, at least makarinig ka. Oh? Ang decision nasa sayo. It will not affect and it will affect you. And definitely, it will affect your family in the end. Now, ngayon mga kapatid, kapag ikaw ay meron na ditong marka, malalaman nila kung saan ka. So, ngayon napakasimple, di po ba? Nakapagtataka nga eh. Yung pag nag-register ka sa Waze o kaya sa Google Maps, masabi niya kung anong speed mo. Opo. Malalaman niya. Malalaman niya kung saan ka papunta. O pag umikot ka, iikot niya rin ang araw. Yan po ang tinatawag na RFID na ngayon ay nasa cellphone. Okay? Nasa cellphone po ang RFID, pero mga kapatid, darating ang araw sa yung katawan na yan. Kasi maaring ang cellphone nawawala o ikaw ay maaring makagawa po ng bahagi. No, ngayon sabi ng iba, hindi putulin na lang yung kamay. Well, basta nagpatata ka na, that means you made a decision already. Okay? To be with the devil. Now, ngayon mga kapatid, paano kung matatakan ka? Kumari ngayon, di po ba sinasabi ko transition period tayo? Sa ibang bansa sa Europe, they are now implementing RFID requirements. Meaning you cannot work without an RFID in the body. So, darating ang araw kung wala kang RFID, hindi ka makakuha ng lisensya mag-drive. Hindi ka makabili kasi wala nang kailangan ng pera. Di po ba? Hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makasakay sa eroplano, hindi ka makasakay sa bus, hindi ka maka-apply ng trabaho. O, anong gagawin mo? Buti kung isang araw lang yan, o isang linggo, o isang buwan. O sabihin pa natin isang taon, baka kaya mo pa. Pero 3.5 years po ito, bago po ang lahat ay ma-reveal at ang puwersa at ang kapangyarihan ng Diyos. Maliban, meron pang another 3.5 years na pahirapan po ang tao. So ngayon, mga minamahal, ngayon ay meron tayong tinatawag na transition period. Naggumagawa na ang mga tao na nagkakaroon na sila ng mga RFID. Sa iba pong bansa, in fact, sa ngayon, pati po sa ibang, lalo na sa US po, may mga state na po na ang bata pa lang nalalagyan na ng RFID. Now, ngayon, kapag ikaw ay meron ng tatak, anong mangyayari sa'yo? Dito po tayo mag-conclude. Revelation chapter 14 verse 9 to 12, ano pong sabi? And the third angel followed them, saying with a loud voice,
If any man worship the beast. Now, take note na ang angel po na tinutukoy, pwede pong hindi po ito yung talagang anghel na galing sa langit. It can be a messenger. Right? It can be a pastor, it can be an evangelist na nagsasabi. Okay? Nagwa-warning sa atin. But gayon pa man, this can be an angel that is sent by God to warn people. Ang sinasabi niya, if any man worship the beast, okay, and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, okay, tinukoy niya po yung mga tao na nagsamba sa halimaw na ito at sa kanyang imahin. At alam po natin, ang imahin na to ng Diablo is the digital image na po ito. At ito po pwede sa laptop mo, sa cellphone mo, sa iPad mo, or sa tablet mo, pwede po sa TV. Ayan. Pwede po ito pong mga tinatawag na mga fiber optics na mga technology. Hindi mo malaman yan, mga kapatid, kung anong capability niyan papunta sa ano. And kaya niyang i-detect kung nagsamba ka o hindi. Right? So ngayon, anong sabi? Ang sino man na magsamba sa halimaw o sa kanyang imahin or magtanggap ng kanyang marka sa forehead at saka sa kanyang kamay, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Wow. Which poured out without mixture. Wow, purong-purong galit. Grabe, no? Hindi malabnaw na galit ito, mga kapatid. Without mixture into the cup of his indignation. So alam naman po natin, hindi po ito literal na wine. Hindi po ito literal na cup. Ang tinutukod po rito kung gaano ang galit ng Diyos na ibuhos niya sa tao na walang halo. Oh, matindi po itong mangyayari na ito. At anong mangyayari? And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. So at the end, mga kapatid, you will be in the lake of fire. Ano pang sabi sa verse 11? And the smoke of the torment ascended up forever and ever. And they have no rest, day or night. Who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. So kung makatanggap ka ng mark, wala na talaga chance. Nakakaawa itong mga nagkukumahog ng teknolohiya, no? Parang gigil na gigil sa technology. At napakaganda, syempre secured na secured, so nagpalagay. Kapag ikaw ay nalagyan na ng mark of the beast, mga kapatid, wala na pong tsansa. Ang sabi po sa verse 12, para naman po sa mga nananampalataya, here is the patience of the saints. Bakit patience po ang ginamit dito? Because while you are waiting upon God, pressures is too much. Matindi po ang mangyayari po sa atin. Marami pong balya-balya ng ating pong pananampalataya. You will be tested of your faith. You will be tested of your commitment to Christ. And only patience on the coming of the Lord ang makapagligtas sa'yo. Pahabain mo ang iyong patience, mga kapatid. Because darating po ang araw na may mga pressures kang maramdaman, may mga challenges ka, may mga problema ka, may posibleng ang kabigatan na meron ka. No? Depression, lahat, ng kalungkutan, patong-patong na. No? At ang isang punto pa is matagal bago wala pa rin ang Panginoon. No? So here is the patience of the saints. No? That, sabi niya, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Mga minamahal, ang habang po naghihintay, tinutukoy po kasi dito, yung bago po dumating ang ating Panginoong Hesus, wala pa po kasi ang kaligtasan natin. Ang kaligtasan natin, nagawa na natin, pero hindi pa po tayo ligtas hanggat wala po tayo sa langit. Pero ang sinasabi niya nga rito, yung may mga pahinuhod lang ang siyang mananatili sa utos ng Diyos at sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. So I remind you, brethren,
na anuman ang nangyayari sa buhay ninyo ngayon, maaaring may matinding kabigatan kayo ngayon, may matindi kayong mga pinagdadaanan ngayon, please, don't lose your faith in Jesus. Don't let yourself go away from the commandments of God. Because, mga kapatid, wala ka ng ibang mapupuntahan, kundi kaparusahan lamang. Sa bandang huli, mga kapatid, and dito po tayo mag-conclude ngayong gabi. Sabi po ng Revelation 14:13, and I heard a voice from heaven saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Sa totoo lang, umiyak tayo dun sa mga mahal natin sa buhay na namatay, no? Pero kung siya ay nagsisi ng kasalanan, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, at siya ay nakatanggap ng banal na Espiritu, mas mapalad pa sila. Sila yung tinutukoy dito, mas mapalad pa sila. Blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yeah, saith the Spirit that they may rest from their labors. Sa totoo lang, kapahingahan talaga. Sa totoo lang, mas maganda pa yung mga naunang namatay na naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kanilang kamatayan, mga kapatid. Dahil matapos ng kanilang kabigatan, dahil mas matindi pa po ang paparating. Mas matindi pong kabigatan ang dadanasin ng mga naiwan po sa lupa, kagaya po natin hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. Dahil dalawa po ang ililigtas ng ating Panginoon. Ang isa ay mga namatay sa Kanya. Ang isa naman ay naglingkod sa Kanya na buhay pa. So sa mga namatay, they will be resurrected. Pero sa mga buhay kagaya natin, we will be translated. Papalitan na lang po ang ating katawan from mortal to immortal, from corruptible to incorruptible, at sasabay-sabay po tayo. Now, if you don't have the Spirit of God, there is no way that there is a power that could change your body. That is why you need the Holy Ghost. Praise God. Marami ako natanggap ng mga balita sa mga churches, may mga nakatanggap ng banal na Espiritu. Last Sunday, we have to receive the Holy Ghost. Praise God. Pero sa inyo po na meron, wala pa po. O sa inyo na parang nakalimutan nyo na, please, do it now. And do it every time we have service on Sunday. Sa mga makapunta po sa simbahan, sikapin nyo po na matanggap niyong banal na Espiritu. Kasi yan lamang po ang kapangyarihan ng Diyos para mapalitan ang inyong mga katawan. At tayong lahat po na naglingkod sa Panginoon. At tandaan po ninyo ito, and their works do follow them. Anong ibig sabihin nito? Kung ano po, mga kapatid, ang atin pong nagawa sa Panginoon, hindi po yan nakakalimutan ng Panginoon. So, you have to think, are you doing the good thing for the kingdom or not? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Gumagawa ba ako ng maganda para sa Panginoon? Gumagawa ba ako ng tama para sa kanyang gawain? Gumagawa ba ako ng maayos para sa aking sariling kaligtasan? Because what you do will follow you. And take note of this, brethren. Darating ang araw, if you do bad, maybe that will be the only force that will keep you away from being saved in the rapture. So tonight, brethren, I would like you to think your service with God. Bago po tayo lumisan sa gabing ito, why don't we worship God? Sa amin po mga mahal na bisita, you still have chance. Sa mga hindi pa po nabaptize in Jesus' name, you still have chance. God is waiting. Sa mga hindi pa naka-receive ng Holy Ghost, do it. Ask for it. Receive it. You can go to the church and you can worship right now, wherever you are, in your house, wherever you are. Just let the Spirit of God come in.